Music 5, Quarter 2, Week 6, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay ang iskalang pentatonic, C major scale at G major scale. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang musika ang iskalang pentatonic, C major scale at G major scale. Matapos basahin at gawin ang aralin na ito, inaasahang makilala mo ang mga nota sa bawat eskala, maipakita ang pagpapahalaga sa pag-awit ng may wastong tono, mabasa ang mga notes sa pentatonic, C major scale at G major scale, at masabi ang pagkakaiba nila sa isa't isa. Narito ang isang halimbawa ng awit na nasa pentatonic scale. Ang pamagat ng awitin ay Yaman ng Bayan by R.A. Laracas. Ito ay may time signature na 4/4. Ang unang nota sa awiting ito ay nagsisimula sa Do at sinundan ng mga notang Re, Mi, So, La, So, Mi, So, Do. Makikita sa awiting ito na ang mga nota ay binubuo ng Do, Re, Mi, So, at La. Ang Do ay may pitch name na C. Ang Re ay may pitch name na D. Ang Mi ay may pitch name na E. Ang So ay may pitch name na G. At ang La ay may pitch name na A. Ngayon ay dumako tayo sa pagsasanay bilang isa. Basahin at unawaing mabuti ang mga sumusunod. Ang pentatonic scale ay binubuo lamang ng 5 nota na Do, Re, Mi, So, La. Ang mga ito ay may whole tones at walang half o semitones. Tingnan natin ang piano keys. Ang Do ay may pitch name na C, ang Re ay may pitch name na D. Kung inyo mapapansin, ang pagitan ng C at D ay may black key, kaya ito ay whole tone. Ang Mi naman ay may pitch name na E. Ang pagitan ng D at E ay may black keys, kaya ito ay whole tone. Ang So ay may pitch name na G at ang La ay may pitch name na A. Ang pagitan ng G at A ay may black key, kaya ito ay whole tone. Kaya ang 5 nota na ito ay tinatawag na pentatonic scale dahil ang mga ito ay may mga whole tones. Ang ibig sabihin ng penta ay 5 at ang tonic ay nota. Kaya ito ay tinatawag na pentatonic. Ito naman ang halimbawa ng C major scale. Natalakay na natin ito sa nakaraang aralin. Natatandaan mo pa ba? Ang C major scale ay may mga notang Do na may pitch name na C, Re na may pitch name na D, Mi na may pitch name na E, Fa na may pitch name na F, So na may pitch name na G, La na may pitch name na A, T na may pitch name na B, at ang higher Do na may pitch name na C. Binubuo ito ng mga nota na buo at kalahating tono o whole and half tones. Bakit natin nasabing buo at kalahating tono? Pag-aralan natin ang piano keys na ito. Ang mga ito ay Do, Re, Mi, Fa, So, La, Ti, at higher Do. Ang pitch name ng Do ay C, pitch name ng Re ay D, Mi ay E, Fa ay F,
So ay G, La, A, T, B, at higher Do, ang pitch name ay C. Ang C major scale ay binubuo ng 8 nota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang unang nota ay Do, lower Do, at ang pangwalong nota ay Do, higher Do. Ang pagitan ng Do at Re ay may black key, kaya ito ay whole tones. Ang pagitan ng Re at Mi ay may black key, kaya ito ay whole tone. Ang pagitan ng Mi at Fa ay walang black key, kaya ito ay half tone. Ang pagitan naman ng Fa at So ay may black key, kaya ito ay whole tone. Ang pagitan ng So at La ay may black key, kaya ito ay whole tone. Ang pagitan ng La at Ti ay may black key, kaya ito ay whole tone. At ang pagitan ng Ti at Do ay walang black key, kaya ito ay half tone. Kaya, ang C major scale ay binubuo ng buo at kalahating tono. Ang C major scale ay nagsisimula sa mababang Do at nagtatapos sa mataas na Do. Ang C major scale ay maaaring pataas na scale at maaari ring pababang scale. Ito naman ang halimbawa ng G major scale. Tulad ng C major scale, binubuo ito ng whole at half tones, ngunit sa ikalawang guhit nagsisimula ang iskalang ito. Ang ikalawang linya ng stop ang pitch name na G, kaya tinawag itong G major scale. Mayroon itong tunugang bilin o key signature na isang sharp, kalapit ng G clef. Ito ay nasa ikalimang linya ng stop. Ibig sabihin nito, lahat ng notang nasa ikalimang linya at nasa unang puwang na may ngalang tonong F ay mayroong sharp o tataas ng kalahating tono kapag inawit o tinugtog ito. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagsasanay bilang 2. Masdang mabuti ang mga nota sa limguhit sa G major scale. Basahin ang mga sofa syllaba at ang ngalang tono nito. Kung ihahambing mo sa C major scale, ano ang pagkakaiba? Isulat sa iyong sagutang papel ang mga nakita mong kaibahan. Basahin muna natin ang mga nota sa halimbawang ito. Ang notang ito ay So, sinundan ng mga notang La, Ti, Do, Re, Mi, Fa, So. Ito ay nagtatapos sa notang So o higher So. Basahin natin ang pitch name ng bawat nota. Ang So ay may pitch name na G, La may pitch name na A, Ti may pitch name na B, Do may pitch name na C, Re may pitch name na D, Mi may pitch name na E, Fa may pitch name na F sharp. Tandaan na kapag G major scale, ito ay may sharp sa ikalimang linya na may notang Fa at may pitch name na F o F sharp. At ito naman ay higher So na may pitch name na G. Kung ihahambing ito sa C major scale, ang G major scale ay nagsisimula sa ikalawang limguhit at nagtatapos sa puwang sa itaas ng ikalimang limguhit. Mayroon itong tunugang bilin o key signature na isang sharp, kalapit ng G clef. Ito ay nasa ikalimang linya ng stop na may ngalang tonong F ay mayroong sharp o tataas ng kalahating tono. Ang C major scale naman ay nagsisimula sa mababang Do at nagtatapos sa mataas na Do. Wala itong simbolong sharp. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 3. Ibigay ang mga sofa syllaba ng mga nota sa pentatonic scale. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Sa ibaba ng sofa syllaba, isulat naman ang ngalang tono. Kailangang tama ang magkatapat. Narito ang halimbawa. Sofa syllaba, ang unang nota ay Do. Ito ay may ngalang tonong C o pitch name na C. Ang sumunod naman na nota ay Re na may ngalang tono na D. Pangatlo, ang nota ay Mi na may ngalang tono na E. Sumunod,
sopasilaba ay fa na may ngalang tono na F. Sumunod, ang sopasilaba ay so na may ngalang tono na G. Sumunod naman, ang sopasilaba ay la na may ngalang tono na A. Sumunod, ang sopasilaba ay T na may ngalang tono na B. At ang panghuling sopasilaba ay ang higher do na may ngalang tono na C. Para naman sa pagsasanay bilang 4, awitin ang pentatonic scale. May naaalala ka bang himig? Saan mo narinig ang ganitong himig? Awiting muli kasabay ng Kodali hand signs. Ito ay yaman ng bayan. Awitin ninyo ang yaman ng bayan. Ito ay may mga nota na do, re, mi, so, la, so, mi, so, do. Para naman sa pagsasanay bilang 5, tukuyin kung anong scale ang ipinapakita. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Awitin ito ng may tamang tono. Ito ay nagsisimula sa do na may ngalang tono na C. Tukuyin kung anong scale ang tawag dito. Tama, ito ay C major scale. Awitin natin. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Para naman sa pagsasanay bilang 6, awiting muli ang scale na nasa gawain sa pagkatuto bilang 5. Pero ngayon ay aawitin mo siya kasabay ng Kodali hand sign. Awitin nating muli ang nota. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Ngayon ay sabayan naman ang Kodali hand sign. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Para naman sa pagsasanay bilang 7, gumawa ng 3 staff sa iyong kwaderno. Lagyan ng G-clef ang bawat staff. Ilagay sa unang staff ang mga nota sa pentatonic scale. Buong nota o whole note ang gagamitin. Ilagay naman sa pangalawang staff ang mga nota sa C major scale pataas. At sa pangatlong staff, ilagay ang mga nota sa G major scale. Narito ang kasagutan. Ito ay pentatonic scale. Binubuo lamang ito ng 5 nota na do, re, mi, so, la, at ito ay nagtatapos din sa do. Ito naman ay C major scale. Ito ay nagsisimula sa do at nagtatapos sa higher do. Ito naman ay G major scale. Ito ay nagsisimula sa so o may pitch name na G. At ito ay may sharp sa ikalimang limguhit na may ngalang tonong F sharp. Tandaan, ang pentatonic scale ay binubuo lamang ng 5 nota na do, re, mi, so, la. Ang mga ito ay may mga whole tones at walang half o semitones. Ito ay may pitch name na C, D, E, G, at A. C major scale. Binubuo ito ng buo at kalahating tono o whole and half tones. Ang C major scale ay nagsisimula sa mababang do at nagtatapos sa mataas na do. G major scale. Tulad ng C major scale, binubuo ito ng whole at half tones, ngunit sa ikalawang guhit nagsisimula ang iskalang ito. Ang ikalawang linya ng stop ang pitch name na G, kaya tinawag itong G major scale. Mayroon itong tunugang bilin o key signature na isang sharp, kalapit ng G-clef. Ito ay nasa ikalimang linya ng staff. Ayan mga bata, naunawaan nyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon,
Magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!